Kumusta mga brad? Alamin natin kung papaanong ligtas na nakalanding ang Aloha Airlines Flight 243 na bumaklas ang malaking bahagi ng bubungan ng eroplanong ito habang nasa 24,000 feet ang taas. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Alauna ng hapon, April 28, 1988, ang Aloha Airlines Flight 243 ay naghahanda na para sa paglipad. Ang Boeing 737 ay nasa Hilo Airport na matatagpuan sa Big Island sa timog na bahagi ng Hawaii. Ang Flight 243 ay lilipad ng 35 minutes patungo Honolulu sa isla ng Oahu. Si Captain Robert Bob Schornsteimer ay 11 years nang nagpapalipad ng eroplano sa Aloha Airlines. Ang kanyang first officer na si Mimi Tompkins naman ay halos 9 years nang naghihintay ng promotion sa Aloha Airlines. Maging ang mga flight attendants dito ay mga matatagal na rin sa serbisyo. Sa isinagawang pre-departure inspection, wala namang nakitang problema sa aircraft. Katunayan, bago ang biyaheng ito, nakatatlong round trip flight na ito ng umaga. Pagdating naman sa meteorological condition, chinek naman ito pero walang advisories o report ng masamang kondisyon ng panahon sa dadaan ng ruta nito. Noong 1:25 PM, ang Flight 243 ay nag-take off na at nakaalis sa Hilo International Airport. Sakay ang 6 na crew members at 89 na pasahero patungong Honolulu. Sa paggangat ng eroplano, na-reach nito ang normal flight altitude na 24,000 feet noong 1:48 PM. Nung nasa ibabaw na ito ng Pacific Ocean, dito nakarinig ng ingay sa maliit na bahagi ng bubungan ng eroplano. Mula noon, nakaramdam na ng hirap sa pagkontrol ang kapitan. Habang ang first officer naman na si Mimi Tompkins ay napansin ang gray insulation na lumulutang sa ibabaw ng cabin. Ang cockpit door ay nasira at nabaklas ang first class ceiling. Nagresulta ito ng pagsabog sa decompression na nagdulot ng pagbaklas ng malaking bahagi ng bubungan na may habang 5.6 meters. Dahil dito, na-expose na ang mga pasahero sa kalangitan sa taas na 24,000 feet. Ibig sabihin, dahil nabaklas na ang itaas na bahagi ng eroplano, wala nang paraan para makakuha ang mga pasahero na supplemental oxygen. Dahil ang critical tubing na naglalabas ng oxygen ay nawala na dahil sa pagbaklas ng malaking bahagi ng bubong ng eroplano. Kaya sobrang hirap huminga ang mga pasahero ng mga oras na yon. Dito nakaranas ang mga pasahero ng tinatawag na hypoxia. Ito yung pagbaba ng oxygen level sa tissue ng tao. At ang pananatili ng matagal na oras sa ganitong sitwasyon at kondisyon ay maaaring magdulot ng pagkasawi. Hindi lang yun ang naging pagsubok ng mga pasahero. Dahil nabaklas na ang malaking bahagi ng bubungan ng eroplano, dito sila nakaranas ng sobrang lakas na hangin na aabot ng 482 kilometers per hour na pag-ihip nito sa cabin. Imagine, 3 times na mas malakas ito sa puwersa ng hangin mula sa hurricane. Ang matindi pa rito sobrang init pa ng panahon yun. Dahil maging ang cover ng eroplano sa bandang ilalim ay nabaklas din, ramdam ng mga pasahero ang pagbend ng eroplano. Mabuti na lang at naka-seatbelt ang mga pasahero. Isa sa tinangay palabas ng eroplano ay ang isang 58-year-old na flight attendant na si Clarabelle C.B. Lansing. Hinigop siya palabas ng eroplano habang nakatayo malapit sa 5th row na upuan. Ang kanyang katawan ay hindi na natagpuan pa. Si Clarabelle Lansing ay isang veteran flight attendant at 37 years na sa serbisyo nung time ng insidente. Habang 8 katao naman ang malubang na sugatan, lahat ng pasahero ay naka-seatbelt nung oras ng depressurization. Si First Officer Mimi Tompkins ang piloto na nagpalipad that time, habang si Captain Schornsteimer naman ang nag-took over ng controls at nag-perform ng agarang emergency landing. Ang crew ay nagdeklara ng emergency at nag-divert patungong Kahului Airport para sa emergency landing. Habang maingat na tinutuntun ang Kahului Airport, nakabang na ang mga ambulansya at fire truck sa runway. Dahil napakahirap kontrolin ng eroplano sa mabagal na takbo, nagdesisyon ng kapitan na gawing mas mabilis ang paglanding ng eroplano para mas makontrol niya ito. Actually, ang safe na bilis ng eroplano sa paglanding ay 152 knots
o 282 kilometers per hour. Walang nakakaalam kung magiging matagumpay ba sa paglanding ang eroplano o magkacrash ito sa runway. Hindi na sumagi sa isip ng mga pasero na makakaligtas pa sila at tinanggap na nilang lahat na ito na ang kanilang katapusan. Gayunpaman, normal na nakalanding sa runway 2 ang Aloha Airlines Flight 243 13 minutes matapos ang insidente. 65 na katao ang sugatan at 8 rito ang malubad dahil sa pagtama ng mga debris. Agad-agad silang itinakbo sa malapit na ospital sakay ng ambulansya. Di makapaniwalang mga pasero, naligtas at buhay pa sila. Tinuturing nga nila itong isang milagro. Malaking bagay din na naging focus at kalmado ang kapitan at first officer para maayos na mailanding ang eroplano sa runway. Sa kabila ng pagkalas ng malaking bagay ng bubungan ng eroplano. Ayon sa investigasyon, ang pagsabog ng decompression ay dulot ng metal fatigue at maintenance error. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.